Sir Peter last week. Ano pong series natin? Songs in the Night. Alam niyo po, ito po yung mga makita ho natin yung Diyos maging sa panahon na excited tayo, masaya tayo, talagang ganyan. O kaya naman yung bagsak ang ating mga kalooban. Alam mo ho ninyo, ito po yung napaka-importante lalo na sa kasalukuyan nating kalalagayan. And ano po ba itong aralin na ito? Ito po ay mga aralin na hango po sa ilan sa mga salmo sa aklat ng Psalms. Ang Psalms po ay compilation ng songs na ano po yan, na sinulat sa loob ng 1,000 taon ng kasaysayan ng Israel. Mula po sa panahon ni Moises hanggang sa panahon na sila po ay bumalik mula sa exile sa Babylon. At ito po ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin po ay awitin na inawit na meron pong pag-aakampanya ng instrumentong, yung mga string instruments. No? Ito po ay ginagamit nila para ho sa pagsamba sa templo. Kaya ang tawag nila dito ay temple hymn book. Ngayon po, alam po ninyo na ang Diyos ay Diyos ng musika. Alam niyo kung meron ho tayong maintindihan about God, He is a God who loves music. And alam niyo kung bakit? He inhabits the praises of His people. Sabi nga ho sa Psalm 150, if you have your Bible with you, sabi niya, praise Him with trumpet sound, praise Him with harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with string instruments and pipe, praise Him with loud cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yun po ang mapapansin nyo. Kaya yun ang dahilan kung bakit po when we are filled with the Holy Spirit, we are, one of the characteristics, yung tayo po ay filled with joy, with songs from the heart. Kaya nga ho, pansinin po ninyo, sabi ni Paul, sabi niya, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. And look at the effect. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Kasi po, ang Diyos, talagang He loves to hear worship songs, praises song. Kaya ito po yung napaka-importante po sa Panginoon Diyos. Ngayon lang, ito po ang malaking hamon, no? Kasi ito ang problema ho sa maraming tao. Pagka punong-puno na ng problema at punong-puno ng stress, makakakanta ka pa ba? Halimbawa na lang, when we welcome 2020, no? Pumasok po ang taong 2020, anong sumalubong sa atin? Taal, eruption, COVID-19, plane crash. Tapos mayroon pa hong kamatayan ng ilan sa atin, may kamag-anak, mga nasirang relasyon, as in broken relationships, bumagsak ang negosyo, dumating ang Typhoon Ambo, mayroon pa tayong water shortage, nandiyan pa yung kambal na si Judith at si Jonah. Kilala niyo po ba yun? Yung Judith at saka Jonah, yung Jonah yung mga utang ngayon, naglabasan na yung mga pasingin. Paano ka pakakanta sa ganitong panahon? But alam niyo, with the Spirit of God, we can sing. With the Spirit of God, we can sing. Kaya nga po, napaka-importante na alam mo na kagad if there is something wrong. Kaya nga, sabi ng Bible, sing a new song unto the Lord. Kaya last week, ang ganda-ganda ng message si Pastor Peter, it reminds us to a song of assurance that if the Lord is our shepherd, our security or our future is secured. At hindi lang yon. Imagine, we will not be needing anything. Kasi the Lord is my shepherd, I shall not want. At ang ending niya pa, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. And sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Di po ba ang sarap awitin ng mga ganung bagay? Especially now, in the midst of uncertainty. Ngayon po, tutuloy ho natin ngayon ang aralin na yan. Pero bago ako magpasimula, kukwentuhan ko lang muna kayo. Meron po isang bata, iniyaya niya po yung kanyang mga kaibigan, at sila po ay naglaro sa kanilang bakuran. At doon sa kanilang paglalaro, ang nakakatawa, ang pinaglalaroan ho nila ay isang skunk. Familiar po ba kayo sa ganitong hayop? Wala nito sa Pilipinas, pero sa Amerika, napakarami niyan. Yan po ay ang tawag dyan sa ibang salita ay sting badger. Kasi pag yan ang kanyang weapon, siya po ay para to protect itself, talaga hong magbubugaya ng napakasamang amoy. Sobrang sama ng amoy. Doon naglalaro yung mga bata, nilalaro itong skunk na ito, dumating yung nanay. Nako, yung nanay naggulat nung nilalaro yung skunk. Sabi niya, ano ba yan? Nako, bakit nyo nilalaro yan? So, naging hysterical yung nanay. So, yung mga bata natakot at nagulat. Kaya nagtakbuhan silang lahat. Dinala nila yung skunk sa loob ng bahay.
Itong nakakatuwang pangyayari sa buhay. Minsan yung ating reaksyon sa bagay-bagay ay nagpapalala ng ating sitwasyon at hindi tumutulong sa solusyon. Kaya nga po may I encourage you, wag ho tayong mag-react sa mga bagay na hindi maganda, sa mga bagay na hindi magandang nangyayari. Let us not react. Let us learn to respond. Alam niyo po kaya ko na ginagamit yung react and respond kasi parang sa gamot, pagka hindi yung katawan mo hindi umaayon sa gamot, nagre-react yun. Hindi maganda ang tama sa inong gamot. But if you are responding, ibig sabihin, you're getting cured or you're getting better. Kaya ho, I want us to learn to respond in the situation that we're in instead of reacting. Now, kaya may I encourage you. Ito pong topic natin ay napaka-importante because we need to learn to be still and know that I am God. Napaalalahan sa natin, we need to be still and know that God is God. Now, alam niyo po, isa sa mga pinakasakit ng mga tao, we get so worried and afraid of so many things in life. Ako man ay ganun din. Minsan natatakot ako, nag-worry ako. When I begin to feel na parang wala akong control sa mga bagay-bagay. Kaya nga po ang worry at fear ay you're playing God kasi you feel wala kang control. And only God has control. Kayo po, pag nawalan tayong control, nag-worry tayo. Kaya nga ho, kapag asawa ninyo o yung anak ninyo o kaya sino man sa atin, biglang nafe-feel natin parang getting anxious or getting afraid. Sasabihin mo lang, teka, playing God ka na naman, hindi ka Diyos. Kaya nga ho, tandaan ho natin, ang tao, from the very beginning pa na nahulog ang tao, we always want to be like God. But we are not. We can never be like God. We are created in the image of God, but we are not created to be equal with God. Kasi po, ang atin po ay dapat sumamba tayo sa Diyos. Kaya nga, napaka-importante, itong kanta na to, itong Be Still and Know That I Am God, is from the song Psalm 46. Sa simula pa lang nakalagay dito, for the choir director. So this song was written, ibinibigay ito sa choir director kasi siyempre hindi ito basta binigay kung kanino lang, basta sa choir director to make sure na makakanta to ng tama at kakantahin to ba sa Panginoon Diyos. So obviously, you have to give your best. Now look at this. A psalm of the sons of Korah. Noon po sa templo, mayroon po silang kanya-kanyang assignment. No? Hindi ho lahat ng Levita ay assigned sa pare-parehong trabaho. Iba ho, assign to sing and ito pong sons of Korah, doon sila na-assign. And, pansin niyo po, dito pa lang sa kanta nito, napaka-encouraging na sapagkat yung Korah, dito po yung mga apo, naalala niyo yung mga nagrebelde kay Moses? The Korah, Dathan, and Abiram, remember those groups? Yan. Pero, look at God. God is always giving people second chances to remind them na ang Diyos natin ay mapagpatawad at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kaya nga, meron tayong katiyakan na we can be still, we can be relaxed. Kasi ang ating Diyos ay, yun ang ating kasama. And look at this. A set to Alamoth, a song. Yung Alamoth po, ibig sabihin high pitch. Kaya nga ang isip nila, this song is for the virgin, for the young virgins, yung mga soprano type. O kaya naman sa ibang author, sabi nila, o ibang scholar, sabi nila, this has something to do with the instrument na napakataas nung pinakatono. But nonetheless, mamaya maintindihan ninyo once we understand the whole context of the story and you will appreciate itong Alamoth na ito, bakit itong song na ito was given to Alamoth. Now, a song. Now, look at this. Now, hindi ko muna babasahin sa inyo lahat ng awitin, but I'll just show you something. No, napaka-importante. Itong awitin na to, for us to understand Psalm, ito po ay napupalooban ng mga lines. No? Meron pong tinatawag na colon, then line, then yung pong ganyan. Tapos, ganyan, may section yan. Kumbaga sa prose, meron tinatawag na paragraph. Sa kanila naman, sa Psalm ay strophe. Now, listen to this. Ito po ay, mapapansin nyo, may tatlong bahagi para madali natin makita, para maintindihan natin mamaya konti. Mapapansin niyo, meron pong sela. Yan. Unang bahagi, tapos sa kanta ulit, panibago ulit ng linya, meron namang sela. Di ba? Sela. Ngayon, meron na naman sa bandang huli, sela ulit. Okay? So, nahati siya sa tatlong bahagi just to show us paano po ay natin ito babalangkasin at paano natin ito iintindihin. So, yung word na sela, ano bang ibig sabihin niyang sela na yan? Now, para hindi kayo mahirapan, yung word na sela, ibig sabihin ay rest or pause. Now, para sa ating sa Tagalog, madali-dali rin malala, sala. Pag nagsasala, pahinga, di ba? Sala, ganyan. Kaya, sela. Ngayon, bakit importante yan? Kasi nga, alam nyo, kasi mataas ang tinig niya. Ibig sabihin, ecstatic song yan. Mataas eh. Di ba? Nakakarinig na kayong kantang mga matataas, yung mga dati kasi nung panahon namin, yung medyo, siyempre,
Kamakailan lang naman yun. Yung mga kantang uso yung mga bumibirit, mga ganyan. Di ba? Ibig sabihin talaga, wow, ando na yung intensity ng song. Yan. Upon this rock, mga ganyan, di ba? Yung mga kantang ganyan. Kaya matindi. Ngayon, mayroong rest yan. May rest. Hindi yan patinding intensity, kailangan ng rest. Kasi yun yung time to pause and think, to meditate, to ponder, and to understand. Teka muna, why would I be singing this? Kaya importante ho yun. Now, look at this. Yun din yung part na you have to be still. Ayan. Now, itong pinaka-verse na ito yung ating pong pinagkuhanan ng pamagat. Sabi nga, cease striving. Yung word na yan is be still. Look at this. And know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Selah. Now, yung pong word cease striving, as I've said, ito po ay be still. Kaya be still. Anong ibig sabihin ng be still? Tulad na sinabi natin, cease striving. Ang kulit, ano? Pero anyway, be rested, to let go and let God. Ibig sabihin, huwag mo ipilit. May mga bagay na hindi natin kasakop ng ating control, but we have to let go and let God. Then sabi niya, stop fighting. Parang huwag mo na awayin ng Diyos. Huwag mo you better surrender. You submit to God's ways. Huwag mong pilitin yung gusto mo. You have to submit to the ways of God. You have to surrender because He will be exalted. Ito pong be still, hindi ito yung puntong magpakatamad ka na. Tamad ka na. Hindi ganon. You can be still in the midst of the storms. You can be still in the midst of war. Bakit? Because you believe that there is someone who is higher, who is in control. Now, naalala ko po tuloy, there was a farmer who was looking for someone to help him doon sa kanyang trabaho. So, nag-hire siya, nag-add siya sa dyaryo para kumuha ng mga manggagawa na tutulong sa kanya. Now, ito problema. Walang gusto. Kasi yung kanyang farm, malapit sa Atlantic, malapit sa karagatan, pag binagyo talagang ang hirap alagaan. So, finally, there was a payat na lalaki, maliit, no? Tapos medyo may edad na, hindi naman matanda, yung siguro mga 40s, kanyan. So, imagine niyo na lang akong payat. Sigurado, hindi ako yon kasi mas matanda ako doon eh. Ngayon, ito na, no? Nag-apply. Sabi niya, nagdududa yung may-ari, tatanggapin ko ba to? Kaya ba nito yung trabaho? Sabi niya, okay. In-interview niya, sabi niya, ano maaasahan ko sa'yo? Sir, maaasahan niyo akong makakatulog ako pag may bagyo. Ha? Grabe naman ang klaseng trado. Ano ibig sabihin nito? So, hindi niya intindihan. Anyway, kinuha niya pa rin. So talaga nagulat naman siya. Talaga itong mama, ang ganda magtrabaho, ang sipag. So he was very, very impressed. Until one time, merong bagyo. And in his surprise, nung narinig niya, lakas ng hangin. Tapos mamaya, siyempre, lumabas siya kasi nagwo-worry siya eh. Pinuntahan niya, natutulog yung farmer. Sabi niya, kinatok niya, bakit ka natutulog mga bagyo? Sir, di ba sabi sa inyo, natutulog ako pag bagyo? Gusto niya nang palayasin, agad-agad. Sabi niya, kapal ng mukha nito ah. Pero alam niyo po, pero pinigilan niya yung sarili niya. Natulog ulit yung farmer eh. Tapos sa paglabas niya, tingnan kung ano nangyari, nagulat siya. Nakaayos lahat ng bangka, nakaayos lahat ng mga tanim, talagang tinakpan, preparado. Talagang kaya naman siya mapanatag kasi nagawa niya na yung dapat niyang gawin. Ibig sabihin, prepared siya maging sa bagyo. Yan. Kaya yung be still, hindi necessarily katamaran, yung parang okay na, wag na tayong gumawa, hayaan mo na lang yan, pwede na yan, hindi ganyan. Pag sinabi natin be still, na kahit sa gitna ng ating pagpupunyagi, panatag ang ating puso, hindi tayo nag-aalala, hindi tayo stressed, at alam natin na merong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Kaya if you know that God is in control, we can be still. Ganda ho ng outline na ginigay sa atin ni Pastor Peter kanina umaga. Kaya yun din po ang ating pong outline. Kaya remember in 3R, ano po yan? That God is our refuge, that God is our rescuer, and God is our rest. Alam niyo ho, habang iniisip ko yan, ito ho ang naalala kong bigla, that we have to stay safe, stay with God because He is our what? SAP. Naalala nyo na yung mga tao po nagkakagulo because of their social amelioration program. Yung iba hindi nakakatanggap. Yung iba parang hirap na hirap, lungkot na lungkot. Yung iba hindi sila qualified. Lungkot na lungkot. Ang sama, stress na stress. Pumipila na maaga. But you know what?
God is our sure sap. Anong ibig sabihin ng sap? Remember that God is our shelter because He is our refuge. That God will send His angel to rescue us because He's our rescuer. Di ba? Yung kaya angel, o kaya naman, if He will not send an angel, He Himself, the great Alpha, would come to rescue us. At hindi lang yon, He is our peace. He is our peace. Why? Because He is our rest. Kaya naman, we can rest because He is our peace. Kaya He is our real sap, the sure sap. Kaya let me repeat, be still, because God is our refuge, God is our rescuer, and God is our rest. Let's start with refuge. Remember that God is our refuge. What does it mean? Let's go to the Psalm. Sabi niya, God is our refuge and strength. And sabi niya, a very present help in time in trouble. Therefore, we will not fear. Sabi niya, kung God ang ating refuge, sa Pilipinas medyo mahina, hindi natin masyado ma-appreciate yung word na refuge. In fact, pati yung Tagalog dito malambot. Like ang Tagalog dito is silungan o kaya kanlungan. So medyo alanganin. Kasi yung refuge sa atin, wala talaga tayo yung matinding tower, matindi yung strong tower o kaya stronghold na matatakbuhan. Bakit kailangan ba yan? Tingnan nyo, pakinggan nyo ha. In the present help in trouble, yung word na trouble is, yan, parang squeeze in. Yung parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Parang sikip ka na. Yung talaga hindi mo na alam. Parang hindi mo na alam paano ka makakahinga. Parang ganyan. So therefore, sabi niya, therefore, if He is my refuge, God is my refuge, therefore, we will not fear. Yun ang kanyang conclusion. Hindi dapat tayo matakot because God is our refuge. Ano ba tinutukoy nito? Dito pa lang sa unang bahagi, mapapansin niyo may mga words na though the earth should change, and though the mountains leap into the heart of the sea, parang napipicture mo na kagad, kahit ano pa mangyari sa mundo na to. Yan, napipicture mo na kagad. Tapos sabi niya gano'n, kahit yung bundok talagang maanod na sa dagat. Ganyan. So sabi niya, though its waters roar and foam, kung dagat biglang talagang lalaki, parang nai-imagine mo na kagad yung tsunami. Then though the mountains quake, naintindihan mo na kagad na may earthquake or by volcanic eruption, at its swelling pride, wow, rest. Sabi niya gano'n, we will not fear. Now listen, sa natural calamities, wala tayong control dyan. Kaya mo pigilan yan? Kaya nga ang tawag dyan, acts of God or acts of nature. Hindi mo kayang pigilan yan. Now listen to this. Kahit hindi mo kayang pigilan yan, kung meron kang matatakbuhang silungan or refuge, wow, panatag ka. Pero kung sakali, imagine mo ito yung bagyo. Laking bagyo, parating. Pero ang silungan mo ay ganyan. May pag-asa ka. Now listen, pagkatapos ng bagyo, katulad ng nangyari sa Yolanda, sirang-sira yan. But imagine, sa Israel at sa kasaysayan nila, meron sila naintindihan, kaya nga ang city ng Israel merong wall. At ang kanilang mga muog, bato talaga. Kaya nga, imagine a stronghold like this. Kahit anong lakas ng bagyo na yan, kaya yan. Kaya niyan. Kaya nga, sabi sa Proverbs, sabi niya, the name of the Lord is a strong tower. Tingnan nyo ha, the righteous run to it and are safe. Friends, when we say that our God is our refuge, pag may bagyo, may kalamidad beyond our control, itong assurance natin, may tatakbuhan tayo. Kaya nga the righteous run to it. Kaya alam nyo, if God is our refuge, may matindi kang problema, hindi mo kontrolado, wow, saan ka tumatakbo? Sinong silungan mo? Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, tinan nyo ang liwaliwanag, sabi niya, my soul wait in silence for God only, for my hope is where? From Him. He only is what? My rock. Yan nga, and my salvation, my stronghold, yun yung my refuge. Sabi niya, I shall not be shaken. Hindi ako mayayanig. Bakit? Tibay ng tinatakbuhan ko. Oh God, my salvation and my glory rest. The rock of my strength, my refuge is in God. Ano ito malungkot na realidad? Minsan ng mga Christians, ang refuge sila, hindi Diyos eh. Ang refuge nila, minsan yung kanilang kayamanan, yung kanilang kakayanan, yung kanilang talino. Lahat yun mabuti, pero it's not enough.
There is only one where we can run to. Minsan, pagka may problema tayo, agad-agad, text tayo sa kaibigan, text tayo pero last nating tatawagan ang Diyos. Agad-agad nag-iisip na tayo ng solusyon, but last nating pupuntahan ng Diyos. Because we easily forget who is our real refuge. Sino talagang ating silungan, sino ating kanlungan. Now look at this. Kaya trust in Him at all times. Kaya when we say, God is my refuge, we trust in the Lord at all times. Hindi lang sa good times. But at all times. Now look at this. Oh people, pour out your heart before Him. That's how you show your trust. You pour out your heart before Him. Sana yung binubuhos ang ating puso. Ngayon, if we're broken-hearted, kanina natin binubuhos ang ating puso. Kanina natin ito binubuhos. Kasi sabi ng Panginoon, when you sing to God, God is my refuge, you are reminding yourself, Lord, I run to you, I trust in you, I pour out my heart in you. And sabi niya, God is a refuge for us. Naalala ko po, 2 weeks before my board exam, I was broken-hearted. Pero yung mag-i-exam ka na lang, broken-hearted ka, paano ka makaka-concentrate? Ang hirap. Kaya ho, nung time na yon, worship po ako sa Diyos. Talagang, ang amazing na, meron pang uso pa nun yung tape pa nun. Hindi nyo alam yung tape no, yung, kasi, mga CD o kaya na ngayon, yung mga MP3 na, or, yun, tape pa, yung, mayroong pinipindot pa yun, may rewind, may ganyan, no? So, nung nandun ako, hindi ako maka-worship, hindi ako makakanta. So, I need help. So, pinlay ko yung, yung tape recorder, yung tape player. So, pinlay kong ganyan. Ang tugtog ay ganito. Jesus, you're the sweetest name of all. Parang, wow, I love this. Just truly, Father God, you're the sweetest name of all. So, sige, teka, ulitin ko, re-rewind ko. Meron yun automatic music search to. Ni-rewind ko, pak! Ibig sabihin nun, pag ni-rewind mo, magpe-play na agad pagkatapos ng rewind. Aba, ang nag-play ganito. We have come into this place to magnify the Lord and worship Him. Sabi ko, pero siyempre, hindi ko pa napansin yun. Pero sabi ko, yes, Lord, let me magnify your name. Let me worship you. Pero sabi ko, hindi to, mali. Nirewind ko ulit. Tinodo ko na. Hindi ko na nilagay na automatic music search. Total, unang kanta naman yun. Tinodo ko na. Aba, nag-play. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship. Sabi ko, hindi yata, sira ata itong, player ko. Pero sabi ko, yes, Lord, help me to forget about myself. Help me to honor you. Tapos, in-stop ko ulit. Tapos, sabi ko, Lord, medyo iba na pakiramdam ko. Kinikilabutan na ako kasi parang nakakabay. So, pinlay, di-rewind ko na naman todo. Saka ako pinlay. Ayun na, Jesus, you're the sweetest name of all. So, to make the long story short, nakapag-worship na ako, nakalimutan ko na yung pangyayari, natapos ko na lahat, reverse na. Wala yung kantang, let's forget about ourselves and magnify the Lord. Wala yun. Wala yung we have come to this place to worship. Wala yun. Talaga sabi ko, Panginoon, pinupuri kita. Ang aga-aga ko nagbihis, pumunta na ako sa service, sarado pa pala yung building. Kasi sobra kong parang, Lord, I just want to honor you. And you know what? I surrendered my feelings to God. I poured out my heart to God. And this is the wonderful part. Pagpunta ko doon sa review, dahil para ayusin yung mga papel, nakita ko yung babae. And you know what? I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. And true enough, I was delivered. And itong pinamagandang parte, I passed the board exam, and she did not. Hindi, joke. Hindi ako masaya, hindi siya pumasa. Pero at least pumasa ako. But one thing I thank the Lord is, you still have a song to sing because you have a refuge to run to. Kaya nga sabi ng Bible, I have become a marvel to many. Kaya yung iba nagtataka, ano meron ka? Sabi niya, for you are my strong refuge. Now listen to this. Sa gitna ba ng mga problema natin pinagdadaanan, masasabi ba ng mga tao sa paligid natin, alam mo, nakakatuwa ka, ibang-iba ka. What makes you so calm? What makes you so joyful? Bakit ang saya-saya mo pa rin? People would wonder and say, wow, alam mo, kakaiba ka, kakatuwa ka. What's your secret? Because, Lord, you are my strong refuge. Alam niyo ho, hindi ako ganito, trust me. I was a warrior. Kaya nga ako naalala ko nung naglaro ako dati ng basketball sa Rizal Athletic Association of Philippines. May naagawan akong bola. 27 years old ako lang noon, ha?
Nagawa na akong bola. Pag-agaw ko ng bola, ang laki-laki nung mga kalaban namin. Pag-agaw ko ng bola. Di pagkatapos nung laro, sabi ba naman nung kalaban namin, kasi dating nasa professional basketball. Sabi niya, "You're still strong, ha?" Sabi ko, tindi naman ito. Kasi tingin niya sa akin, mukhang matanda na ako. Parang at that time, I look like 50. Kapag tatanong ako ng mga panahon na yun, mga 27 lang ako. Tatanong, ilan taong ka na? Pag sinabi ko, 50. Gaganon lang sila. Ganun pala, kaya pala. Ganun lang. Pero at that time, 27 lang ako noon. Kasi I was a very warrior guy. Lagi akong anxious, lagi akong stressed. And buti na lang as the Lord teach me little by little to trust Him and to really run to Him as my refuge. Ayan, nag-aabot na rin yung edad ko. Di ba? Kaya napaka-importante. And I remember in Matthew, for example, behold, there arose a great storm on the sea. And so that the boat was being covered with the waves, but Jesus Himself was asleep. Si Jesus is a very good example because He is our Lord. Biro niya natutulog lang habang ang lakas-lakas ng bagyo, ang lakas-lakas ng agos, nasa bangka sila. And sabi niya, and they came to Him and walked Him. Sabi ng mga alagad dito, mga fisherman na to, sanay sila sa dagat. Ano sabi niya? Lord, ligtas mo kami! Mapapahamak na kami! Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, why are you afraid, you men of little faith? Ba't kayo natatakot? Ano ba kayo? Sabi niya, then He got up and rebuked the winds and the sea and it became perfectly calm. Because sinuway lang. At biglang, naging banayad na. Ano sabi ng Lord? And the men were amazed and said, what kind of a man is this, that even the winds and the sea obey Him? Alam niyo bakit maraming tao natatakot? Because they don't know Jesus. They don't know God. And I pray that if you don't know Jesus, and kaya minsan wala tayong matakbuhan, may you also ask the same question. What kind of man is this? And this is the kind of God we're serving. Who is the God who understands us because He became human. He's a God who understands what we're going through. He can empathize with us because He became man. Now listen to this. Kaya nga yung word na God is my refuge is from the word Elohim. It's the same name, Elohim, plural. Diba? Ang singular dyan is El. Same Elohim, yung sa Genesis 1:1. Ano yan? God, Elohim, plural, created, bara, the heavens and the earth. Bara, singular. They are the triune God involved. He is our refuge. The triune God is our refuge. Ang ganda, He's a God the Father, God the Son, and God the Spirit. And kaya sabi niya, let us make man in our image. When they were talking, let us make man in our image. Why? Because there is one God in three persons. And that is the same God who's calling our refuge. Kaya nga, kita natin God and look at Jesus. If Jesus is in our vessel, ang sabi niya, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Why? Because He is our strong refuge. We can be still. Now listen to this. Kaya sabi niya, we can be still. Why? Because He's our rescuer. He's our rescuer. Remember that God is our rescuer. He can send His angel and He Himself, the Alpha. Remember the Alpha and the Omega? He Himself will rescue us. In times of trouble, masarap pong maiisip natin there are some people who would rescue us. But sometimes yung mga nagre-rescue sa atin, nakakatawa. Yung parang kulang, hindi nila masapatan. Tingnan niyo lang po ito. Somebody sent me this. Ito po, siyempre mabait naman, matulungin, di ba? Nakita niya yung sasakyan. Uy, walang driver. Umaabante. So siyempre naisip niya, kailangan matulungan ko ito. So ni-rescue niya, yung bagay sasakyan, nire-rescue niya para lang, para baka kumakasaan, mapadpad yan. So kumuha pa siya ng kalso. Talagang siya matulungin. Ang sarap ng gano'n, no? Yung mayroon tayong mga kababayan matulungin. Pero tingnan niyo naman po, di masayang-masaya na siya, na napatigil niya yung sasakyan. Ayan, tingnan niya, walang driver. Ayun. Ayan, hindi niya alam. Kapahaba ka ng dinulot niya, hindi tulong eh. Alam niyo minsan, sa kagandahan ng ating loob, maraming tao, tumutulong sila. No? Pero sa halip na matulungan sila, lalo pa sila napapahamak. Lalo napapahamak yung tinutulungan nila. Kaya alam niyo po, minsan, the reason why God wants us not to become indispensable to any human being, because it does not help them to know God. Kaya nga sabi ni Oswald Chamber, if you become indispensable in the life of any human being, you are no longer doing the will of God. Bakit? Because no one else should be indispensable in the life of any human being. Walang sino man na dapat
yung hindi pwedeng mawala sa buhay ng isang tao? Si God lang. Ang asawa natin mawawala. Ang anak natin mawawala. We cannot depend on them. Yes, thank God for them. But we cannot depend on them. We cannot depend on our company. Hindi tayo pwede umasa sa kumpanya. Bakit? Thank God for the companies, but pwede sila magsara. Di ba? Kasi walang indispensable sa mundo. Si God lang. Kaya God is our refuge and strength. Look at this. A very present help in trouble. Talaga, on time. He never gets late. He come on time and He helps in the nick of time and exactly what we need. Now, ito sabi niya, yung eksaktong kailangan natin. Though the earth should change. No? Kaya exact. And therefore, we will not fear. Now, let's continue. Lalagpasan natin, tinan niyo po ha. Punta tayo sa pangalawang bahagi. Ang sabi niya, there is a river whose streams make glad the city of God. Ito yung mga bagay na hindi mo basta-basta pigilan. Kanina, kalamidad. Ito naman, the holy dwelling places of the Most High, God is in the midst of her, she will not be moved. Yung city, yung lungsod, referring to Jerusalem, referring to the Mount Zion. Hindi, yan yung, sabi niya, lungsod ng Diyos. And itong nakakatawa, sabi niya, river, wala namang doon, ilog doon eh. May mga stream pero walang ilog doon. Kaya sabi niya, ano ibig niya sabihin nito? Tingnan niyo ha, God will help her when morning dawns. Pag nagbukang liwayway na, tutulungan ng Diyos. Ito po, may sinasalarawan dito. Doon niyo maintindihan bakit yung alamot. Papakita ko sa inyo mamaya konti. Sabi niya, itong Diyos, kahit na limited yung resources ng city, ano sabi nila? The God that we are serving, who is in the midst of the city, nasa kalagitnaan ng lungsod, He can take care of the land and water it. You make it very fertile. Maaring walang ilog doon, but the God who can even make the desert a spring of living water, yan yung Diyos na aming muog. Yan ang aming kanlungan. Yun sabi niya. The rivers of God are full of water. Grain grows because you make it grow. Kahit wala kang nakikitang ilog doon sa paligid ng lungsod, pero merong ilog ang Diyos. Merong rivers ang Diyos na punong-puno ng tubig. Kaya nga, even sa future, pinakita ng Panginoon kay John, yung sa Revelation, pinahayag niya yan. Ito sabi niya, then He showed me a river of the water of life. Diba? Clear as crystal. Coming from where? From the throne of God and of the Lamb. Now, there will be no longer be any curse. And the throne of God and the Lamb will be in it. And His bondservant will serve Him. Pinapakita niya, here is my God. He has resources that we do not know. That's why He can rescue us. Kahit yung akala mong wala na, parang wala ng pag-asa, wala ng source, wala ng gamit, wala ng ilog, meron si God. Meron siyang mga bagay na hindi mo alam kung saan niya kukunin dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kahit sa panahon natin, parang we seem to be seeing no way. God can make a way. Naalala niyo sila Moses? Wala nang tatawiran. And sabi ng Lord, tumawid ka sa dagat. Hinati ng Diyos yan because God will make a way when there seems to be no way. Yun yung kaya sabi niya, this is how God rescues His people. Look at this. The nations made an uproar. The kingdom stuttered. He raised His voice and the earth melted. Pag nagsalita na ang Diyos, tunaw ang lupain. Sabi niya, the Lord of hosts, look at the words, yung Lord of hosts, ibig sabihin niya, commander of the army of the heavenlies, host, niya, is with us. Yung mga angelic armies ng Panginoon Diyos, He is the commander-in-chief. And look at the words, and the God of Jacob is our stronghold. Selah, pahinga ulit. Rest. Remember this. Now, ito ba, anong pinipicture nito? According to some scholars, they said, itong kanta na to is dahil din dun sa pangyayari ng maraming deliverances na experience ng Israel. Panahon ni Jehoshaphat, panahon ni Asa. Pero ang pinakamalapit ay yung karanasan ni Hezekiah kay Sennacherib. Ito po ang nangyari. Sa Chronicles, sabi niya na when Hezekiah saw that Sennacherib had come and that he intended to make war on Jerusalem. Remember, ang tinutukoy niya yung river? Look at this. He decided with his officers, kasama ng kanyang mga pinuno, nagdesisyon sila at mga mandirigma, to cut off the supply of water from the springs which were outside the city, and they helped him. Kasi ang isip nila, kaya pupuntahan na si Sennacherib kasi bado sa tubig. Pero sabi niya, kahit putulin natin yan, our God has a different supply. Hindi siya limited sa supply natin. Natin niya. So many people assembled and stopped up all the springs and the streams which flowed through the region, saying, why should the kings of Assyria come and find abundant of water? So sa madaling salita, talagang ininsulto sila ni Sennacherib, kung ano-ano pinagsasabi, but
si Hezekiah encouraged the people by saying, sabi niya, be strong and courageous. Do not fear or be dismayed because of the king of Assyria, nor because of all the horde that is with him. For the one with us is greater than the one with him. Ibig sabihin, kahit ang dami niyang mga hukbo, wala yan. Sabi niya, kasi yung kasama natin ay mas dakila kaysa sa mga kasama niya. O, tuloy tayo. Sabi niya, with him is only an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. You see, because he is the refuge, he is the rescuer, God will fight our battles. And the people relied on the words of Hezekiah, king of Judah. Nasabi ni Sennacherib, huwag kang maniwala kanyan, niloloko lang ni Hezekiah, wala siyang magagawa, walang Diyos na makatutulong sa inyo sapagkat sinira na namin lahat ng mga Diyos. Kasi yung utak ng mga taga-Assyria, yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga bato, nakalimutan nila yung Diyos ng Israel ang may likha ng langit at lupa. Now, kaya nga naman, ano nangyari? Si Hezekiah, look at this, they run to their rescuer, called 911, they prayed to God, nanalangin sila sa Diyos, and look at the word, and God gave them a promise. Ano sabi niya? Sa Isaiah, then Isaiah the son of Amos sent word to Hezekiah. Remember, when God speaks, the earth melts. Sabi niya, saying, thus says the Lord God of Israel, because you have prayed to me about Sennacherib, king of Assyria. Yan. Dahil tumawag ka sa akin, alam nyo, God rescues us, but somehow God is there. Kung ako pinagtitiwalaan mo, ang tanong ko sa'yo, tatawag ka ba sa akin? Yan. Maraming sa atin, di naman tayo tumatawag agad sa Diyos eh. Minsan we put God as our last resort and yet we say, He is our refuge, He is our rescuer. Kung talaga siya yung rescuer natin, siya ang unang tatawagan natin. No, tinan niyo sabi ni Isaiah, ang daming sinabi ng Panginoon. Pero sabi niya, tinan niyo ha, this is the word that the Lord has spoken against him. She has despised you and mocked you. The virgin daughters of Zion. Naalala niyo, Alamot? The young virgins with the high tone, singing. Ito yon. She has shaken her head behind you. The daughters of Jerusalem. Alam niyo kasi, pag atake ng normally ng mga kaaway, ang unang nabibiktima ay mga virgins kasi sila yung kinukuha, gagawing asawa, alipin, ganyan. At talagang ginagahasa. Kaya taga wala siyang awitin. But this time, you can give this song to the Alamoth. You can give this song to the young virgin because I just want to assure them that I will rescue them. Diba, sarap? Natuloy tayo. Tignan nyo ha. Therefore, thus says the Lord. Nagsalita ng Diyos. Concerning the king of Assyria, hindi siya makakapasok sa lungsod na to. Hindi siya makakapana. Ng pana rito. Sabi niya, for I will defend this city to save it for my own sake. Sabi niya, alang-alang sarili ko. Ibig sabihin, that I am in the midst of the city, I will protect the city, nasa gitna ako ng lungsod, paalagaan ko ito, pag-iingatan ko itong lungsod na to. Tinan niyo, sabi niya. Then the angel, remember the Lord of hosts? The commander-in-chief of all the angels? Now listen, isang anghel lang ang kailangan mo. The angel of the Lord went out and struck 185,000 in the camp of the Assyrians. And when men arose early in the morning, remember, at the break of dawn, God helps you. Kaya early in the morning, pagbukang liwayway, behold, all of this were dead. Ano sabi ng kanta? God helps you in the break of dawn. Tutulungan, pakikita mo ang tulong ng Diyos pagbukang liwayway. Exactly as he said in this particular passage. Lord, you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Yun ang sinasabi ng Diyos. Why? He is our rescuer. Amazing God. Naalala ko po yung kwento ng isang babae na itong babae na po ito, talagang may anak po siya, 5 years old. Kwento po ito ni Ashley, yung kanyang anak. At itong bata to 5 years old pa lang siya noon, pero nung malaki na, nung kinikwento niya, siyempre, naalala niya po yung mga pagkakataon na talagang she was struggling. Kasi nakita niya yung nanay niya. Sabi ng doktor, you know what? Hindi ka mabubuhay. Listen to this. Hindi ka mabubuhay kung di namin puputulin yung paa mo. Dahil, sabi niya, meron daw sakit, parang merong infection na dahil doon, kinakain yung paa, kapag hindi pinutol, mamamatay yung nanay. Ayaw pumayag ng nanay. Sabi niya, hindi ho. Pero ganun pa man, dumating na yung magulang ng nanay, yung lola ni Aisley, ganun pa rin sabi niya, kailangan, wag lang tayong panahon, pag-usapan pa yan, hindi na namin mapapaliwanag sa inyo, bakit kailangan tanggalin yung paa. Tapos umiiyak na po. Tapos gusto nilang alisin na yung bata, ilabas sa kwarto. Tapos sabi nung nanay, sandali lang,
pwede ka bang hawakan sandali anak ko? Nilagay niya sa dibdib. Sabi ni Ashley na naaalala ko pa yung tibok ng puso ng nanay ko at nakatitig ako sa kanyang mga muka. At ang nanay ko walang luha, walang takot. At sabi niya, alam mo anak, tatandaan mo to, ikaw ay regalo ng Diyos sa akin. At dahil ikaw ang regalo ng Diyos sa akin, sabi niya, importante ka. Dahil may sakit ako, endometriosis. No, hindi ko po alam exactly ano talaga yung sakit na yan, pero sabi sa akin, hindi ako magkakaanak. Pero anak, alam mo, pinag-pray kita. Dahil sila'y doktor, hindi sila Diyos. Pinag-pray kita at nagulat silang lahat. Paglipas ng maraming taon, bigla akong nagkaanak. Nabuntis ako, hindi pa rin sila naniniwala. Sinabi kong buntis ako. Sabi niya, hindi, ano lang yan. Ano lang, parang, dahil lang sa isip mo yan. Parang guni-guni mo lang yan. But they were very surprised nang naisilang ka. And alam mo, hindi papayag ang Diyos na mamatay si mami dahil binigay ka sa akin, dahil alam ko, pinapaalaga ka ng Diyos sa akin at lalaki ka na makikita ko. Makikita kong lalaki ka at lalaki ka ngayon. Sabi niya ganyan. And alam niyo po, tsaka dinala na siya sa operating room. Hindi makalimutan ni Ashley. Alam niyo nangyari? Paglabas ng mga doktor, hindi ho namin pinutol ang kanyang paa. Kinayod lang namin ang kanyang harapang paa dahil ayaw niya po. At alam niyo, paglipas na ilang panahon, nakita ho nila yung papel. Sabing ganon, ang sinulat ng nanay niya pala nung araw na yon. Sabi niya, they are not God. They are doctors. Only God can take my life from me. And true enough, nung nabasa nila yon, nilagay nung nanay sa pagitan ng kanyang paa, yung sulatin, at niyakap niya ang kanyang anak. Ang sabi sa kanya, anak, tingnan mo na ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. At nung pagtingin niya sa paa niya, mayroong uka. Just to remind them that our God is our rescuer. Ang pangatlo is we can be still because God is our rest. Sarap, di ba? Remember that God is your rest. He is our peace where we can find rest. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolation in the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spears in two. He burns the chariots with fire. Tingnan niyo po ng mabuti. Kanina, inatake yung city ng Jerusalem, ng katulad ng haring Sennacherib. Hindi mo mapipigilan yan? Hindi mo mapipigilan ang mga kritisismo laban sa'yo? Hindi mo mapipigilan yung mga atake laban sa'yo? But, you know God is your rescuer. You just focus on God. Ngayon, yan din ang magdudulot sa'yo ng kapahingaan. Lalong wala kang control pag mayroong global warfare. May global pandemic. Eh, tinan nyo. Sabi, He breaks the bow and cuts the spears in two. He burns the chariots with fire. Now, look at the words. The works of the Lord, who has wrought desolation. Pati si God mismo ang gumawa at nagpahintulot ng mga kaguluhan na ito, pinahintulot na niya yan. He makes wars to cease to the end of the earth. Kahit anong gulo niyan, kaya niya pigilan yan. And He breaks the bow and cuts and spears and burns the chariots with fire. Alam niyo ba, ang buong bayan, they're doing everything against God. And look at the words. Why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? The kings of the earth take their stand, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, I will tell you something, sabi ni God. He who sits in the heavens laughs. Tinawanan lang sila. Sabi niya, the Lord scoffs at them. Then He will speak to them in His anger and terrify them in His fury, saying, but as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. And look at the words, I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, sinabi niya kay sa kanyang anak, you are my son, today I have begotten you. As of me, I will surely give the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. Alam niyo, the whole world. Seemingly, they're acting against God. Kaya minsan tayo, nagre-react din tayo. Sabi natin, ang labo nila, bakit ganyan na? Naku, nakakatakot na. Parang they're all working against us. Okay, magalala? God is still God. Tinatawanan nga lang niya yan eh. Sabi niya, you shall break them with a rod of iron. You shall shatter them like earthenware. No, grabe, no? And now, therefore, sabi niya, O kings, show discernment. Take warnings, O judges of the earth. Sa halip na kayo'y lumaban, you worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Dapat nga, magtuwa kayo na mayroong panginginig pa, paggalang. Sabi niya, do homage, galang nyo, sambahin nyo yung anak, that He not become angry and you perish in the way, for His wrath may soon be kindled. Ito ang pinakamasarap na pagpapala ng mga sumusunod at gumagalang sa anak.
referring to Jesus. How blessed are all who take refuge, in other words, refuge in Him. Parang pareho yung tema. At ito sabi niya, kaya nga, cease striving. Suko ka na, huwag ka na lumaban sa Diyos. Huwag ka na lumaban. Kasi bakit? And know that I am God. Unawain mo, ako ang Diyos. If you stop striving, if you are still, then you will know who God is. At hindi lang yon. If you know God, for sure, you will cease striving. Para siyang nagbabaliktaran. Sabi niya, I will be exalted among the nations. Even if you try to put me down, sabi niya, I will still be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. And minsan tayo mga Christian, may tendency rin tayo, akala natin kaya natin pagtanggulan Diyos. Hindi, wag mo na subukan pagtanggulan Diyos. Kaya ng Diyos pagtanggulan kanyang sarili. Just do what He tells you to do. You just submit to what He tells you to do. Wag ka siyang tulungan. Parang si Sarah, tinulungan niya si God para daw magkaanak na kagad. Binigay si Hagar, o di ba problema, patuloy. Wag mong tulungan ng Diyos. You just trust God. Relax. Be still. Submit to His ways. Di ba? And sabi niya, tinan nyo and I will be exalted in the earth. Sabi niya, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Selah, pahinga na naman. Now, ano sinasabi ng Diyos? I know that I am God. Now, may papakita ko sa Diyos. Sabi niya, that men may know, from the words, kailangan makilala natin ng Diyos. Kaya tayo mapakali, hindi natin kilala si God eh. Kaya natin, mas makapangyarihan tayo sa Diyos, o kaya mas makapangyarihan ang kaaway ng Diyos, o kaya ang demonyo, mas makapangyarihan sa Diyos. Hindi totoo yan. Ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, walang makapananaig sa Kanya. Kaya sabi nga no? That they may know that from the rising to the setting of the sun, that there is no one besides me. Wala. I am the Lord. Grabe, no? And there is no other. The one forming light and creating darkness, causing well-being and creating calamity. Can you imagine? Pati si Satanas, he cannot do anything. Magpapaalam yan to bring calamity. Pero kung hindi papayagan ng Diyos, wala siyang magagawa. But when God tells him, gawin mo, yan, creating calamity, si God pa rin yun. Bakit? Papayagan niya lang. O sige, go, gawin mo. Katulad ginawa niya kay Job. Yan sabi, I am the Lord who does all this. O, di ba? Si God lahat ang may kagawa. Ibig sabihin, I am in control. Ganda rin, sinabi sa Daniel, sabi niya, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Lahat ng naninirahan sa mundo. Wala yan. Sabi niya, but He does according to His will. In other words, wala silang control sa Diyos. Kasi gagawin ng Diyos kung anong kalooban niya. In the host of heaven, diba? And among the inhabitants of the earth, no one can ward off His hand. Hindi mo pwedeng ganyan nilang kamay ng Diyos. Sabi niya, pag gagawin ng Diyos, gagawin niya yon. Hindi mo siya pwedeng pigilan. And say to Him, what have you done? Hindi mo pwedeng questionin ng Diyos, ano ginawa mo? Now, itong amazing sa atin mga Christians. Do you think akala natin ang problema para lang sa masasama o para lang sa mga hindi Christians? Hindi ho. Lahat ho yan, even us. God allows things. Ang pinagkaiba lang, pag inalaw ng Diyos para sa atin, ikabubuti natin yon because we love God. Pero kung hindi ka kabahagi sa pamilya ng Diyos, naku, hindi mo maintindihan kung ano yung mabuti at masama. Malilito ka. Bakit? Kasi wala kang assurance ng goodness ng Diyos. So listen to this. Kaya nga sa Hebrew, sabi ng Panginoon, for those whom the Lord loves, look at what, He discipline. He scourges. Yung same scourging ng Panginoon sa Kristo. Every son whom He receives. Pag tinuring kang anak at alam ko ikaw ay anak ng Diyos, nako, didisiplinahin ka niya. Hindi pinaparusahan, ha? Tinetraining. Sabi niya, for they disciplined us for a short time as seemed best to them. Remember the earthly fathers, earthly parents? Dinidisiplina tayo. Yung akala nilang mabuti sa atin. Pero si God, He disciplines us for what? Our good. So that we may share His holiness. Amazing God. Tandaan niyo to, walang bagay na inalaw ng Diyos na hindi ikabubuti ng kanyang mga anak na nagmamahal sa kanya at lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Nililinis tayo ng Diyos. Sinasanctify niya tayo. Bakit? Para tayo maging ganap, yung image ni Jesus Christ maging ganap sa atin. That the holiness of Jesus makita sa atin, ma-perfect sa atin. Amazing si God. Kaya doon ka nagiging rested. Na pag may nangyaring parang seemingly hindi maganda sa iyong pananaw, hindi maganda sa iyong kaisipan, pero isang bagay lang makatitiyak ka. Mabuti sa atin. Dahil alam natin mayroong Diyos na napakabuti, mapagmahal ng Diyos, makapangyarihang Diyos, pero napakabuting Diyos na ang hangad ay ikabubuti natin. Let's go back. Cease striving and know that I am God. Meron pa akong iiwan sa inyo baka makalimutan. Alam niyo ba itong word na know?
Hindi ito na, dahil ko alam tungkol sa Diyos. Hindi. Magugulat kayo, yung word na no from the Hebrew, yada. Alam niyo bang same word was used with this verse? Sabi dito sa Genesis, now the man had relations with his wife. Alam niyo bang had relations with? Ang word na yan is yada. Same word. Kaya nga nakakagawa, sabi niya, when you want to know God, if you are, kasi utos yan eh. Sabi niya, cease striving, be still, and know God. What does it mean? Have relationship with God. Hindi yan no lamang na, wow, I know about God, this is like this. No, may relasyon ka ba sa Kanya? Yan. Kasi you'll never be satisfied or you'll never be secured. Him being our refuge kung wala ka relasyon sa Kanya. You'll never know that He's a rescuer kung wala ka relasyon sa Kanya. Di ba, sarap na my husband rescued me. Kasi may relasyon ka para I will do everything to rescue you. I will do everything because you're my daughter. Because you're my son. I will do everything to rescue you. Yung ganun ba? Eto ho, ganun. Because of the relationship, you are so rested. Now, tinasabi ng Lord, si Jeremiah, let not a wise man boast of his wisdom. Let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches. Wala kang magmamalaki dyan. Why? But let him who boast of this, that he understands, and yada me, knows me, related with me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. Ang tanong, do you know your God? Do you know the Lord? Command yan eh. Look at that. Say striving and know that I am God. Have relationship with God. Because remember this, huwag mo ipilit yung gusto mo. These people, they were fighting God. And sabi niya, tigil mo na yan, you surrender to me because I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Huwag natin isipin na parang tayo ang Mesaya ng mundo. Parang pagka ang isip mo ikaw ang tagapagligtas, Mesayad ka, hindi Mesaya yun. No, listen, ito na importante tatandaan natin. No? Instrumento lang tayo ng Diyos. No, hindi tayo, alam niyo, nakita ko na to, anything can be taken away from us in a snap. Anything. Wala kang pagmamalaki. Talino, mag-Alzheimer ka lang, wala ka na. Pag-isipan nyo. Yaman, magbumagsak lang yung stocks, tapos ka na. Magsara lang yung bangko, tapos ka na. Masunog yung wala, tapos ka na. Magsara pa yung insurance, wala na. O anong yaman mo? Wala. Wala tayong pagmamalaki. Si Job, he lost everything, including his children, in a snap, in a day. Kaya wala tayong pagmamalaki. Kaya nga, let us boast instead that we know God. No matter what happens, thank you, Lord. You are my refuge, you are my rescuer, and you are my peace. You are my rest. Kaya ho, nasabi niyo, Father Bo, may problema ako eh. Ano? Dami kong pagkakamali sa Diyos. Baka sawa na siya sa akin. Huwag ko kayong mag-alala. Alam niyo bakit? Because our God is a merciful God. Tinasabi niya, the God of Jacob. Sa lahat naman ng pangalan, ba't hindi man God of Abraham, at least a faithful friend? Ba't hindi man God of David? Di ba, a man after God's own heart? Bakit hindi naman God of Daniel? Di ba? No, talagang he set his mind not to compromise. Bakit naman Jacob? Sa lahat naman. Ba't naman Jacob? Meaning pa lang ng pangalan, Jacob, hindi ba lang Israel ang ginamit? Bakit naman Jacob? Alam mo, ibig sabihin Jacob, manloloko. Ba't naman? Parang hindi nahihiya si God na magpakilala siya, ako ang Diyos ng manloloko na yan. Iisipin niyo mabuti. And sabi ng Lord, is our stronghold sila. Bakit yun? Alam niyo si Jacob, lahat ng naging problema sa buhay sa una, problema kagagawan niya rin. Niloko niya kapatid niya, kaya tuloy, muntik siyang patayin. Kaya takbo siya doon kay Laban. Pagdating kay Laban, pinagluloko naman siya ni Laban. Kawawan Jacob. Alam niyo nakakagulat. Nung alam niya, lapit na sa Diyos, iligtas mo ako, kailangan ko nang bumalik sa lupain, pero Lord, tulungan mo ako. Takot na takot siya kay Esau. Kasi baka patayin siya ni Esau. Nalo na laman niya na may 400 nakasama si Esau na sasalubong sa kanya. And you know what, isang gabi, nung hindi niya na alam, mapakalin, balisang-balisan na siya. Wala siyang pupuntahan. And here's the faithful God, our refuge. Siya mismo ang nagpakita kay Jacob at nakipagbuno kay Jacob. Hindi si Jacob, si God ang nakipagbuno sa kanya. And sabi niya ganun, sa kanilang pagbubuno, sabi niya, Lord, hindi kita pakakawalan hindi mo pinagpapala. Lord, alam mong ginawa ng Lord, okay, pagpapalain kita. Pero anong pangalan mo? Bakit naman pangalan ang tinanong? Di ba? Bakit pa? Alam nyo,
pag pangalan, halimbawa, ikaw ay Tigyawatin, ang pangalan mo ay Tigyawat. Di ba, ang hirap naman. Anong pangalan mo? Tigyawat po. Hindi mo masabi kasi totoo eh. Kung hindi mo masabi totoo, okay lang. Kaya totoo. Eto, anong pangalan mo? Bigla, totoong manloloko siya. Biglang, ibig sabihin, kailangan mo nang harapin kung sino ka. Jacob po. At yun, sabi niya, mula ngayon, hindi ka na tatawagin Jacob, tatawagin ka ng Israel. For you have striven with God and with men and have prevailed. Wow! Ano sinasabi ng Diyos? You have started a new beginning in your life. No longer as a deceiver, no longer as a schemer, but this time, you are Israel, the Prince of God. Now, bakit ito sinasabi ng Diyos sa atin yan? Because our God is a merciful God, He gives everyone a second chance. In fact, many second chances. Kaya wala ho tayong, totoo lang, part ng ating bagyo, hindi lang yung global, part ng ating bagyo, yung ating kahinaan. But when that comes to us, sinong ating muog o kanlungang tatakbuhan? Takbo ulit kay God. Takbo ulit kay God. And you know what? I will just tell you something. You will never have the peace of God until you have peace with God. Kaya nga ito ho yung ating panahon. Sabi niya, heed the sound of my cry for help, my King and my God. For to you I pray. Kasi pag sinabi mong you are my refuge, you are telling God, you are my King. Ikaw ang tinatakbuhan ko. You are my refuge. Paano ko nakita yan? Tingnan niyo, sabi niya sa verse 11, but let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy, and may you shelter them, that those who love your name may exalt in you, na magdidiwang sa inyo. Now listen, if you tell God He's your refuge, you are also telling God, you are my King. If you tell God He's your rescuer, you're telling God, you're my King. If you tell God that He's your rest, then you find rest in your King. Is He your King? Now let me end with those few verses. Therefore, having been justified by faith, makasalanan, wala nang karapatan, but we were made as if we did not commit any sin. How? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Siya, yung muog na siya mismo nagligtas sa atin. Through our Lord Jesus Christ, we have peace with God, because you'll never experience the peace of God without having peace with God. Because we're enemies of God. Pag binasa niyo yung Romans 5, we were enemies of God. But because of the death of Jesus Christ, we were reconciled with Him. We became friends with Him. And look at this. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope for the glory of God. Look at the words. And not only this, but we also exult, look at the words, celebrating, nagdiriwang in our tribulation. Grabe no? Knowing that tribulation brings about perseverance. Perseverance, proven character. Proven character, hope. Wow, tinan nyo. And hope does not disappoint us. Why? Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit. Kasi nyo, Jesus Christ, God the Father, the Holy Spirit, Elohim, the triune God, who was given to us. Wow! Kaya nga sabi ni Jesus, these things I've spoken to you, so that in me, you may have what? Peace. Rest. In the world, you have tribulation. Hindi tayo exempted sa gulo. Hindi tayo exempted sa mga problema. Hindi tayo exempted sa mga pangungutya, pang-insulto. Hindi tayo exempted dyan. But, take courage, for Jesus Christ, our refuge, have overcome the world. He's our victory. He's our victory. Mga kapatid, minsan si God na mismo ang magdadala sa atin sa refuge. Yung bagyo, itutulak niya tayo to get to the refuge. Kasi minsan, pariwara tayo eh. Kaya yung bagyo, siya na magtutulak sa atin doon. Para maranasan natin muli ang kaisipan, para maintindihan natin, Lord, wala pala ako talagang pupuntahan kundi ikaw lang. Kaya minsan yung mga ginagawa ng Diyos sa atin, hindi natin maintindihan sa una. But, one thing for sure, yung ginawa na ng Diyos magbibigay sa ating assurance of what He has in His heart for you and for me. Let me end with this. Sabi ho ni David Jeremiah, since Noah, bagyo, judgment day, God sheltered Noah and his family for 1 year in the ark until Noah emerged to become the father of all nations in the world. Kinanlong ng Diyos si Noah
At ang kanyang pamilya, 1 taon, quarantine yun. Pero naging ama ng lahat ng bayan. Si Jacob, dahil sa kanyang kinanlong siya ng Diyos sa kanyang uncle na si Laban. 20 years later, may bago na siyang pamilya, meron siyang bagong kayamanan, at may bago siyang pagkakilanlan. Siya ay Israel, ang bagong pangalan ng pili ng Diyos ng mga tao. Alam niyo po, si Joseph ganun din. Kinanlong siya mula 17 years old hanggang 30 years old. Bakit? Para siyang sinelter po, nilagay sa isang refuge, para siyang dalawa lang ng Diyos pag-uusap, to prepare him to become the Prime Minister of Egypt. Alam niyo, ganun din si Paul. Si Paul nakulong. Una sa Arabian Desert, para pagbalik niya, preacher of the gospel. Pagkatapos nakulong sa Rome, ano nangyari? Pagkakulong niya sa Rome, pagkakataon niya to experience God in that shelter, in that refuge. Ano nangyari sa kanya? And he wrote Colossians, Philippians, Ephesians, and Philemon. Mga kapatid, maging si Jesus Christ, he was sheltered and placed in a tomb. And the third day, he rose again to bring salvation to those who believe in him. Kaya ano sabi ng Bible? You have been a defense for the helpless, Lord. A defense for the needy in his distress. Kaya hindi itong refuge na ito, hindi pa sa mayaman lang. Madaling sabihin, mayaman ka. Hindi. Galing ako sa hirap, nakita kong kamay ng Diyos. And sabi niya, a refuge from the storm, a shade from the heat, for the breath of the ruthless is like a rainstorm against a wall. Mayaman na mahirap, meron lang tayo isang muog. Si God. Kaya cease striving and know that God is God. And listen to this. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. The Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Wala silang magagawa. And one thing na hindi natin makakalimutan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, sino ang iyong totoong muog at matatakbuhan? Let me end by saying again, cease striving and know that I am God. Be still and know that I am God. Si Tom Wiley po gawa ko kasi siya po ay nasa Peruvian jungle. At meron po siyang tanggap na telegrama dahil siya missionary doon. Sabi sa kanya ng Panginoon, yung kanyang tatay mag-aagaw buhay. So nagmadali po siyang bumiyahe. Ang problema po, na habang nandun sila sa kagubatan, naligaw ho sila. Yung kanyang guide, nalito. Ikot sila lang, ikot na sila. Hanggang nag-init na ho ang ulo niya. Sabi niya, ano ba ito nangyayari sa akin? Sabi niya, bakit ganito? Nakakalimutan niya hong magsela. To be still. Nakakalimutan niya, teka muna, may Diyos ako. Takbo siya. He remembered that his God is his refuge. He remembered that his God is his rescuer. He remembered that he can find peace in God. And true enough, while he was praying, he sensed a peace that surpasses all understanding. Talagang binabalutan para siyang niyayakap. Unknowingly, meron pang 2 babae nagpe-pray para sa kanya dahil inaantay nga pa niyang pagating. And true enough, after that sense of peace, bigla niyang napagtanto paano yung daan palabas sa Peruvian jungle. At nakaabot siya bago malagutan ng hininga ang kanyang ama. At bago nangyaring mamatay ang kanyang tatay, nakakilala ang kanyang ama sa Panginoong Jesucristo dahil binahagi ni Tom Wiley anong ginawa ni Jesus sa krus para sa kanyang ama. And it was a great celebration before the death of his father. Why? Because God is our refuge, He is our rescuer, and He is our rest. Be still and have a relationship with God. Know that He is God. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero sa pagdadaan mo, anumang dilim, kung may problema man, hinahabol ka man ni Judith o ni Jonah, o kayo naman ay maaring na wala ka ng trabaho, na dami mo iniisip, may anak ka, ano na gagawin mo? Ang tanong lang ito, sino ba talagang hari ng buhay mo? Siya ba yung kanta sa puso mo nagsasabing,
God, you are my refuge and my strength, my very present help. Siya ba yung kanta ng puso mo, masasabi mo, God, you are my rescuer, the Lord of hosts, who is with us? Masasabi mo bang siya yung iyong kapahingahan? Na kahit ano pang pinagdaanan mo na nakaraan, siya yung pahinga. That you have to cease striving and know that He is your God and He is the God of Jacob, your stronghold, your very stronghold. Siya ba ang iyong Panginoon? And remember this, when you say He is your God, He is your refuge, He is your rescuer, and He is your rest, you're also saying, you are my King. Ang tanong, nagpapasakop ka ba sa Kanya? Talaga bang inaamin mo na kailangan mo ng hari? Masabi mo, pagharian mo ko, Panginoon Diyos. Na talagang masasabi mo, I seek first His kingdom and His righteousness. Kung kaya, I don't need to worry about anything because all these things shall be added unto me. Because He's my King. He'll provide for His people. He's not just a king, He's a good king, a powerful king. Nothing is impossible with Him. And He cares for His people so much that He was willing to die on the cross to save His people from their sins. Kapatid, siya ba ang hari mo? Kung hindi pa siya ang hari ng buhay mo, bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Alam mo sabi ni Jesus, halika, kayong mga nabibigatan, napapagod, kayong mga nabibigatang halika, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano sabi niya? Napakaganda paalala niya. Matuto ka sa akin dahil ako'y mahinahon at mapagpakumbaba. Kunin mo ang aking pamato. Bilang ako, ikaw ang magiging magpapastol. Ikaw ang gagamitin ko na magpapastol ng aking taniman. Kunin mo aking pamato. Ako maging master mo. At huwag kang mag-alala, ang aking pamato ay magaan at madali, eksakto para sa iyo. Because I know you, I created you, and I know exactly what you need. And I will protect you, for I'm your refuge, I'm your rescuer, and your rest. Kapatid, halika, namapit ka. Tanggapin mo ang imbitasyon ni Kristo. Huwag kang magmayabang, huwag kang cease striving, and start to be still, and have a relationship with your God. Kung yan ang loobin ng iyong puso mo, just as I did long before, ito sabi ko sa Panginoon Jesus, Panginoong Jesucristo, pagod na po ako, patawarin niyo po ako. Pinilit ko pong mabuhay sa sarili kong paraan, trying to figure out kung paano po ko aayusin ang buhay ko. But Lord, suko na ako. I am ceasing to strive. I want to be still in you. I want to surrender to you. Gusto ko pong makipag-isa sa inyo. Gusto ko pong, Panginoon, tinatanggap ko po ang imbitasyon ninyo na lumapit sa inyo at kunin ang inyong pamato bilang pagkilala na ikaw na ang aking hari, ikaw na ang aking master, ikaw na ang aking Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesucristo, na tapat kayo sa iyong pangako na sabi niyo, sino man tumawag sa inyo, inyo pong ililigtas. Salamat po. Kaya Panginoong Jesus, salamat na namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan at salamat muli kayo nabuhay. At dahil dito, lahat ng sinabi mo, tinatanggap ko dahil alam kong totoo ka. Dahil ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay, at ikaw ang tanging daan tungo sa Ama. Maraming salamat po aming Panginoon. At ngayon naman dinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isang narito, bawat isang mga nakikinig aming Ama. Iba-iba ang aming mga hamon sa buhay. Ito man ay natural na kalamidad. Ito man, Panginoon Diyos, ay mga pangungutya, mga atake ng ibang tao na hindi namin kontrolado. O kaya naman ang pandaigdigang epekto, pandaigdigang, Panginoon, consequence ng kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos. Hindi namin kontrolado, pero kayo na siyang aming refuge, na siyang aming silungan, na siyang aming kanlungan, na siyang aming Panginoon Diyos, tagapagligtas, rescuer, na sa aming kapahingan at kapayapaan. Salamat. Salamat na marirelax kami, mapapanatag ang aming loob, at ito'y pagkakataon namin, lalo namin kayong makilala. Lalong lumalim ang aming ugnayan sa inyo. Lalong maunawaan namin, kayo nga, ang aming Panginoon at ang aming buhay. Salamat po, pagpalain yung mga tao sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.
Ngayon mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lamang pong iwan sa inyo ang ilang mga katanungan na pwede nyo pong pag-usapan bilang magkakasama dyan sa pamilya ninyo, mga kasama nyo sa bahay, o marami sa inyong maliit na grupo. Ito po yung mga tanong. When you encounter problems, what do you usually do? Ano bang ginagawa mo pag may problema ka? Kaya sa tuwing ikaw may suliranin, may problema, ano ang iyong madalas gawin? Yan. Ito naman, what makes you restless? Well, ano ang madalas na nagpapagulo ng iyong isip? Ano nagbibigay sa iyo ng mga alalahanin? Yan. Pag-usapan po ninyo. At marahil ito makakatulong sa inyo. Bakit importanteng makilala natin ang Diyos? No? Bakit mahalaga yon? At siyempre, anong pangako ang maiaangkin natin na pwede nating angkinin ayon sa awit 46 na siyang inaral natin kanina. So sana po ay itong aralin na ito ay makatulong sa inyo. At kung sakali naman gusto niyo po na mga-contact, na makakausap, magpe-pray kasama ninyo, at gusto niyo po na magkaroon kayo ng na makaka-fellowship, na lalo niyo makilala si Jesus o makilala si God na nagligtas sa atin. Now listen to this. Pwede niyo i-click sa baba. Hanap na po. Diyan po lang yan. At i-click niyo po. Kapag gusto niyo ng prayer, i-click niyo rin po. Just communicate with us and connect with us. And I'm telling you, we are one brother.